Nakakatuwa yung mga bahay nila eh, oh. It looks good, huh? Napakatatangkad nila, pero yung mga pinto ng mga bahay nila, napakabababa. Kailangan yuyuko ka pagpapasok. But why very small window? Don't need to make big because the house is not big. May dalang motorsiklo si Tangkad eh. Oh. Kaya lang iba na. Hindi na yan yung dati niyang motorsiklo. Muslim daw siya ngayon, Muslim daw siya. Hello James, Yes. good morning. Good morning, Papito. Why you wear this one? This one for the weekend. For weekend? Yeah. So you look like a Muslim now, huh? But what is the problem with Muslim and Christian? No problem. I I'm just think they are saying, all I'm the just same God. saying. Different language only. Or even if you put something here, Uh, you will look like a priest priest? What is priest? in the church. Oh, Abuna. yeah, Abuna, yeah. You put something here. I will go and look for that one. Because if you wish something, it will come to you. Mm. I will wish to be Abuna. May madadaanan nga pala kaming meron dito naghuhukay. Yung gumagawa sila ng mga blocks para do sa gagawin nilang bahay. Baka mabidyohan natin. Subukan ko. Ito yung may naghuhukay eh. Ayan oh. Sa compound nila, dun lang sila kumukuha ng mga lupa na gagawin nilang mga bricks. Gaya niya no. Hinukay nila, nilagyan nila ng tubig. At meron silang mga molde para pare-parehas yung size. Yung mga bricks talaga, ganyan lang din yon, pero niluluto nila, sinusunog. Kaya yun yung mas matibay. Dito sa kanila, hindi na nila sinusunog yan. Ganyan lang. Meron din daw mga nagsusunog, kaya nga lang daw, yung mga pambenta yon. At mahal. Kaya karamihan sa kanila, ganyan na lang yung ginagawa. No need to burn, ha? At yun ang mga nilagay nila ng mga kahoy na yan. Suporta daw yan para hindi puntahan ng mga kambing. So, man, there's a Napakarami kasing mga kambing dito. Kapag malambot pa at tinapakan ng mga kambing yan, Atong man. nasisira. So you put Kaya nilagyan nila ng mga suportang kahoy. to for the goats. Team Ito, They will break, ha? They will come and break, ha? No, They are jumping, ha? no, there's those. You see those small goats is just playing on this block. At pansinin nyo yung mga bahay nila dito. Yeah, you need to plant anywhere. Yung iba medyo malaki yung bintana, pero karamihan, napakaliliit lang ng mga bintana nila. Meron lang butas. Bintana na daw yun. No, down. That's what I'm saying. The circle looks good, huh? Yeah. This one looks good, huh? Which one? Oh, yeah, this the cover. But why very small window? Don't need to make big because the house is not big. Pagdating namin sa may gate, Ano ba ano guru yan? naroon yung isang lalaki na nagbebenta daw ng mga jet fuel yan. Jet fuel? Yeah, Fine. Umorder daw kasi yung isang kasamahan namin. Kaya ibibigay niya. This how much, Marco? Okay. How much? 10,000? Ano sa palagay nyo to? Madaming mga nagbebenta nito dito. Ito yung mga expired na jet fuel. Ano na lang to? Gas na lang, gas. Pagka sumingaw na yon, gas na lang yon. Marami nga palang mga bagong subscriber natin ang nagtatanong kung ano daw ba talaga yung trabaho ko dito. Sa automotive po yung trabaho namin dito. Maintenance kami ng mga sasakyan.
ng United Nations. Doon sa dati kong channel, pinagsasama ko lang yung content nung sa automotive at yung sa buhay ko dito. Kaya nga lang, nung nagkaroon ng problema yung channel na yon, dinilit ko na. Kaya nung gumawa uli ako ng panibagong channel, pinagbukod ko na yung content ng buhay ko dito at yung sa automotive. Ang karamihan nga pala ng ginagawa ko, mga light vehicles. Yung mga truck, electrical lang yung ginagawa ko doon. Yung mga mechanical, yung mga kasamahan ko na. Pero sa mga light vehicles, yung mechanical, electrical, air condition, sa akin na lahat yan. Dati kasi ako sa Toyota, bago ko napunta dito. Si James naman, tireman. Ang trabaho niya sa mga gulong. Kali yung maratado. Ana, syukur kecil. Ana, Lepit. syukur kecil. Busy sa trabaho, tapos itong si Jacob nakasabay pa. Meron daw isang susi ng sasakyan, nailak daw niya yung sasakyan nandun sa loob. Kaya nakikiusap, buksan ko daw, baka daw papagalitan siya. Napakadalas na mangyayari yung mga ganito dito. Ang pinakamadalas makaiwan ng susi sa loob, si Jacob. Siya kasi yung tagapaglinis ng mga sasakyan dito. Pero yung mga driver, minsan nakakaiwan din ng mga susi sa loob yan eh. Kaya madalas na akong magbukas ng pinto. Ganito lang yung ginagawa ko. Sinisikwat ko muna at saka ko nilalagyan ng kalso. Pag meron ng kalso, madali na siyang sungkitin. Meron na akong mga ganitong video dati at ang natatandaan ko, merong mga nagko-comment na bakit daw ipinapakita pa sa video kung paano yung pagbukas ng pinto. Sa totoo lang, okay lang yan eh. Dahil ang sinasabi nila, baka daw gayahin ng magnanakaw. Hindi po gagayahin ng magnanakaw yan. Kapag mga magnanakaw, babasagin na lang yung salamin nung sasakyan nyo. Mas mabilis yun. Nung nandun pa ako sa Toyota, marami rin akong mga napalitan ng salamin na dahil nga binasag ng magnanakaw. Kaya yung video na to, walang problema dyan. Hindi gagayahin ng magnanakaw yan. At yung mga magnanakaw naman, karaniwan niya nagnanakaw kapag merong nakita na merong mga mamahaling bagay dun sa loob ng sasakyan. Kagaya ng cellphone, nakadisplay lang dun sa loob, o kaya naman bag. Pero kung wala silang makikita, hindi naman nila gagawin yon. At yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.